Inaabangan na ang posibleng paglalabas ng warrant of arrest laban kay Senator Jinggoy Estrada kasunod ng paghahain ng plunder at graft case sa kanya sa Sandigan Bayan kaugnay ng flood control scandal. Kaugnay po niyan, magbabalita live si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, meron na ba tayong impormasyon na kung ilalabas ba ngayong araw ng Sandigan Bayan ang warrant of arrest laban nga dito kay Senator Jinggoy at ano ang posibleng magiging proseso sakaling mailabas nga ito? Angela, patuloy pa rin nga natin na hinihintay kung may issuehan na ba ng arrest warrant si Senator Jinggoy Estrada kasunod nga ng pagsasampa ng kasong plunder at 2 counts of graft ng Office of the Ombudsman laban sa kanya kahapon. Para yan sa umano'y illegal budgetary insertions at project allocations sa infrastructure project portfolio ng Public Works Department para sa fiscal year 2025. Base kasi Angela sa pagsusuri ng Office of the Ombudsman, umabot umano sa 573 million pesos ang sistematikong idineliver kay Estrada na principal respondent ng kasong ito. Kapag naisyuhan si Estrada Angela ng warrant of arrest ay either or lamang NBI o PNP yung huhuli sa kanya at syempre tutukuyin din kung saan nga ba ito mananatili, sa kustodiya ba ng PNP o diretso doon sa Quezon City Jail sa Payatas. At after nun Angela ay kailangan humarap ni Estrada dito sa office dito sa Sandigan Bayan para sa return of warrant at later on asahan natin yung pagbasa ng sakdal sa kanya at kung ano nga ba ang kanyang plea na ihain, guilty man o not guilty. Angela. Sino-sino ba ang iba pang kinasuhan at mga kasusunod or susunod pang kakasuhan kaugnay nga nitong flood control scandal at aasahan din ba natin yung paglabas din ng warrant of arrest anytime? Angela, at least para sa kaalaman ng ating mga manonood, ito na yung ika-4 na kaso kaugnay ng flood control projects na umabot sa ating mga lokal na hukuman. Nauna dyan yung kay Zaldico, pangalawa yung sa mag-asawa or kay Sara Diskaya rather, and then kasunod dyan yung kay Bong Revilla na dinidinig na ngayon dito sa Sandigan Bayan, and ito na, ika-4 na yung kay Senator Jinggoy Estrada. At least Angela, hindi lamang ito limitado kay Estrada yung plunder at graft charges. Kasama din sa mga kinasuhan si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, maging yung dating mga opisyal ng NCR DPWH na sina Denril, Cesar Cortuna, Manny Burusan at Arturo Gonzales Jr. Hindi nakasama sa kaso sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, gayon din yung dating DPWH Bulacan 1st District Engineering Office engineer na si Henry Alcantara at si Gerard Opulencia na dati namang DPWH NCR Director, dahil kasama na ang mga ito sa witness protection program ng ating pamahalaan at kasama umano sa mga magdidiin kay Estrada yung kanilang mga testimonya na pinag-ugnay-ugnay dahilan nga para mabuo itong kaso na ito. Initially din kasama si pumanaw na DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral, pero hindi na ito masasama for formality as per our revised penal code dahil nga sa kanyang pagpanaw. Sa mga paparating na araw Angela, manatili tayo nakatuto kung sino pa nga ba yung posibleng asampahan ng kaso sa Office of the Ombudsman at kung malalabas na din sila ng arrest warrant. Pero in 2 weeks, sinabi ng Office of the Ombudsman na baka si Senator Joel Villanueva ang susunod nilang kakasuhan. Ano naman ang tugon ngayon ng kampo ni Senador Estrada sa mga alegasyon lalo na kaugnay nga ng umunay illegal na budget insertions at project allocation sa DPWH? Angela, ayon kay Senator Estrada ay gagamitin nga nila ang lahat ng legal remedies na maaari dahil iginigiit niya na hindi siya nabigyan ng sapat na konsiderasyon para matimbang or masilip yung mga ebidensya at gayon din yung pagkakataon niya daw para makapag-file ng motion for reconsideration matapos ipag-utos o irekomenda ng Department of Justice na siya nga ay kasuhan kasama ang iba pang mga opisyal ng DPWH. Binanggit din niya na hindi siya nabigyan ng sapat na pagkakataon na suriin ito, kaya talagang yung lahat ng legal remedies ay kanilang susubukan. Questionable rin umano yung pag-usad ng kaso matapos ang pagpapalit ng liderato sa Senado na yung mga majority block senators ngayon ay tila iniisa-isang araw. Pero giit naman ng Office of the Ombudsman, hindi sila sinisingle out. At kabukod dyan Angela, iginate na rin daw ng LBRMO, yun yung tinatawag natin na Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office, na wala raw siyang record ng budget insertion. Pero
Tugon dyan ng Office of the Ombudsman, hindi raw nakakapture ng LBRMO ang lahat ng budget insertion dahil ito raw ay maaaring layered. Kaya kailangan natin itong tutukan, Angela, at mahaba-haba pa ang ating hihintayin dito. Ito na, yung ikatlong plunder case ni Senator Jinggoy Estrada na isa-isa sa bawat nakalipas na 3 dekada. Angela. Maraming salamat, Mobile Journal Arles de los Santos.